Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Krisa, 23 years old sa kasalukuyan. Ulila na ako sa mga magulang. Maaga silang pumanaw kaya po ako napunta sa poder ng aking tiyahin na isang matandang dalaga. Bali may asawa na po ako pero wala pa kaming anak. Iilang months pa lang kaming nagsasama ni Nico. Gayunpaman, hindi naging hadlang ang pagbuo namin ng pamilya kahit na pinag-aaral ako ng mga magulang ng asawa ko. Bali nakikitira lang kami sa bahay ni na mama, yung biyenan ko. Mabait naman siya at maasikaso. Palibhasa nag-iisang anak si Nico kaya alagang-alaga nila kami. May kaya po ang pamilya ni Nico. May sariling bakery ang kanyang mama at ang ginang din ng baker ng masasarap nilang tinapay. Oo nga pala, nag-aaral ako ng kursong Bachelor of Science in Business Administration o BSBA. Nasa huling year na po ako at malapit nang magtapos kaya pinagbubutihan ko talaga para sa kinabukasan namin ni Nico. Nakapagtapos na rin kasi siya ng pag-aaral at nakapasok bilang timekeeper sa bodega ng isang construction firm. O babe, bilisan mo na dyan at ihahatid pa kita sa university. Babe, hindi mo naman kailangan gawin ito eh. Pwede naman akong mag-commute. Hindi mo gagawin yan, okay? Obligasyon kong ihatid sundo ka sa university at sa bahay natin kasi asawa kita. Hayan ka na naman eh. Pinapakilig mo na naman ako eh. Para na naman tayong bagong magjowa nito. Kay lakas ng naging tawa ni Nico. Nasanay na kami sa ganitong setup sa umaga. Maglalambingan, sabay nakakain at saka magkasamang pupunta sa school sakay ng scooter ni Nico. Maaga din kasi siyang pumapasok sa trabaho lalo na't kailangan nauuna siya sa mga empleyado sa opisina. Niyakap niya ako at hinalikan kaya bigla akong nahiya. Aware kasi ko na hindi lang kami ang tao sa bahay kaya palagi akong naiilang. Nahihiya ako na baka makita kami ni mama o ng ibang empleyado niya. Teka lang, baka makita tayo ni mama. Sus, hayaan natin sila. Wala namang magagawa si mama kasi asawa naman kita eh. Saka isang kiss lang, babe. Kahit kailan talaga ang kulit mo. Sige na nga, isang kiss lang ha. Oo nga, pikit ka muna. Hala, anong trip na naman kaya yan? Niloloko mo lang yata ako eh. Sige na, mabilis lang to, promise. Nangingiting sinunod ko na lang ang gusto ng aking asawa. Mariin akong pumikit para hintayin ang kanyang halik. Kaso lang hindi basta halik ang ginawa niya. Dahil halos lamukusin na niya ang labi ko sabay yakap sa akin ng napakahigpit. Babe, may tao! Si mama lang yan. Babe, dapat sagamin natin to ginagawa eh. Subukan kaya natin dito sa kusina. Baliw ka ba? May iskandalo si mama. Bahagya akong nagpumiglas. Hindi naman sa ayaw ko na nilalambing niya ako pero ayoko lang kasi na may ibang makakita sa amin lalo na ng biyenan ko. Baka isipin niya mahahalay na kaming mga mag-asawa ng bagong henerasyon. Kilala pa namang mahinhin at hindi makabasag pinggan ng ina ng aking asawa. Mas mabuti na yung wala siyang makikitang kahit na anong pwede niyang ibato laban sa akin. Alam ko naman na mabait ang biyenan ko. Pero sabi din kasi ng tiyahin ko, mas mabuti na yung nag-iingat talaga. Kadalasan pa naman sa isyu ng bayan, yung biyanan versus manugang. Uso na rin yan pati sa ilan naming kakilala eh. Minsan, ang biyanan pa ang naguutos sa sarili niyang anak na hiwalayan ng kanyang asawa. Ayoko naman na mangyari yun. Tatawa-tawa lang si Nico bago ko binitiwan. Inayos niya ang suot niyang polo at saka ko inalalayan. Masyado ka talagang matatakutin, babe. Kasi naman baka kung ano pang isipin ng mama mo sa atin. Baka isipin niya kung saan-saan natin ginagawa ang ganun. Alam mo naman ang mama mo may ugaling Maria Clara. Babe, yan lang naman kasi ang way ko ng pagpapakita ng pagmamahal sa'yo. Alam ko naman yun eh. Pero ang dapat kasi nating iniisip sa ngayon, malilate na tayo at maka-traffic na sa highway. Ay nako, ang hilig talaga nitong asawa ko na putulin ang kaligayahan ko. Gusto mo literal ko talagang putulin yung kaligayahan mo? Huwag naman, babe. Nagbibiro lang naman ako. Nagtawanan na lang kaming dalawa. Inihanda ko na ang mga baunan namin at kaagad nang nagpaalam sa aking biyenan. Ilang sandali pa, nasa kalagitnaan na kami ng kalsada.
Nakikipag-unahan sa mga motorista, wag lang ma-stuck sa traffic. Papaliko na kami ng intersection ng isang mamahaling kotse ang muntik nang dumisgrasya sa amin. Biglang nag-overtake ang kamoting driver ng nasabing sasakyan kaya sumadsad kami sa bangketa. Buti na lang talaga, wala sa amin ni Nico ang nasugatan. Hindi pa mawala-wala ang kabog ng dibdib ko ng mga sandaling yun. Akala ko talaga napuruhan kami. Kaya naman hindi ako kagad natinag nang kamustahin ako ng aking asawa. Babe, ayos ka lang ba? Oo, babe. Hindi naman ako nasaktan. Teka lang ha, kakausapin ko lang ang driver. Babe, wag na. Mamaya niyan pagmulan pa ng road rage dito eh. Baka ma-videohan tayo at mag-viral. Nakakahiya yun. Babe, hindi naman ako manggugulo eh. Kakausapin ko lang. Pagsasabihan na next time, mag-iingat na siya nang hindi na makadisgrasya at hindi siya madisgrasya. Hayaan mo na kasi. Baka masamain pa ng driver ang sasabihin mo eh. Tsaka paano na lang kapag may baril yan? Ayokong makitang may mangyaring masama sa'yo, no? Nagkibit ng balikat ang aking asawa. Tsaka naman namin napansin ng driver ng kotse na walang pakundangang pinaharurot ang kanyang minamanehong sasakyan. Nakahinga lang ako ng maluwag nang kami na lang ni Nico ang naiwan. Yung mga bystander naman at iba pang mga nasa kaling yun, nagsisimula ng makiusisa kaya kaagad kaming sumibat. Pagdating sa university, nagmamadali na akong magpaalam kay Nico. Isang halik lang sa pisngi ang ginawad ko sa kanya sabay takbo. Muntik na akong mahuli sa una kong klase. Habang palapit sa aking upuan, kinakalikot ko ang aking cellphone. Hindi ko sinasadyang mapindot ang voice recording nang magsalita sa harapan ko si Cheska, ang tinaguriang Queen Beach ng aming batch. Oh, nandito na ang purita nating classmate, ang babaeng umaasa sa pamilya ng kanyang asawa. Sambit ng kaklase kong si Cheska. Nagbago ang reaksyon ng aking muka dahil sa kanyang sinabi. Bata lang siya sa akin ng ilang taon. Medyo spoiled sa magulang kaya mataas ang tingin sa sarili. Aminado ko na hindi naman kami close ni Cheska. Ayoko rin kasi ang ugali niya. Maarte at umaastang kaya niyang hawakan ang buhay ng kapwa niya. Ang problema lang, hindi ako nagpapatalo sa kahit na sinong nagtatangka sa akin na manglait. Nilapitan ko ang kaklase ko at masama siyang tinitigan. Sa halip na tumahimik, tumayo pa ang mahaderang babae at iniliyad ang malulusog niyang dibdib. Ano bang problema mo? Ako? Wala akong problema, no? Ikaw mukha kang problemado. Well, kasalanan mo naman yan eh. Nag-asawa ka ng maaga. Ano bang pakialam mo? Bakit ikaw bang nagpapakain sa amin? Ikaw bang may-ari ng eskwelahang ito? Ang yabang mo ah. Hindi nga kami, pero nag-donate ng malaking halaga si Daddy para sa expenses ng school na ito. At ako lang naman ang pinakasikat na estudyante sa buong university. Tapos, kinaganda mo na yon? Alam mo, Cheska, masyado kang ilusyonada. Huwag kang mangarap na ikaw lang ang tao sa mundo ha, kasi kapag nangyari yun, isa kang dakilang alien. Ang kapal mo ah! Sino ka ba? Isa ka lang naman purita na walang magulang. Unlike me, may daddy na nga, may pera pa. Napataas ang kilay ko nang may kinalkal sa loob ng bag niya si Cheska. May inilabas siyang mamahaling gold bracelet na may tatak ng isang mamahaling brand. Iwinagayway pa niya yon na tila ba nagmamalaki sa akin. Kita mo to? Binili to ng dad ko sa Europe. Nagkakahalaga ng 5 million pesos. Ngayon, may ganito ka ba? You see, Krisa, sa mga material things pa lang, malayong malayo ka na sa akin. Wala kang ang panama sa katayuan namin sa buhay eh. O tapos, sa tingin mo ba dapat na kitang katakutan? Alam mo, Cheska, mas mabuti pa sa mga maids mo na lang ipagmalaki ang alahas mo dahil baka magmukha ka lang clown dito. Ang kapal ng mukha mo? Hindi ka naman maganda? Oo, kasi ang meron ako, tunay na itsura. Eh ikaw, gumanda ka lang naman dahil sa retoke eh. Hello, kapag tumanda ka, mas matindi pa ang kulubot ng mukha mo kesa sa akin. Ang kapal ng mukha mo? Pinapahiya mo na ako ah! Kaagad akong umiwas nang umabot ang kamay niya para kalmutin ako. Gigil na gigil si Cheska. Para bang gusto niya akong kuyumusin kaya sinanggak ko ang kamay niya. Pasensya na, hindi mo araw ngayon. Ako ang sisikat sa pagkakataong ito. Sambit ko tsaka siya sinampal. Kita ko sa kanyang muka ang pagkasindak sa ginawa ko.
Maging ang iba sa mga kaklase namin na nakasaksi ng buong pangyayari ay nagulat at hindi makapaniwala sa nakita nilang ginawa ko. Sa katunayan, ilan sa mga tinuturing ko ng kaibigan ang pinagtawanan siya. Pero yung iba, alam ko naman na hindi kampi sa akin. Kaya wala akong nagawa ng ilan sa kanila ay pinagsabihan ako at sinumbong pa sa dean. Ilang minuto lang, pinagharap na kami sa opisina para isettle ang problema. Kasalanan mo ito masyado kang basagulera. Ako talaga ha? Sino bang nagsimula? Ikaw naman hindi ba? Excuse me, hindi ako pumapatol sa mga mahihirap na kagaya mo. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, Neng. Mayaman ka nga, retokada naman. Mas lalong nanggalaiti si Cheska sa akin. Gusto pa niya sana akong sugurin pero dumating na si Dean kasama ang asawa kong si Nico at ang daddy ni Cheska na si Sir Bong. Sa pagkakaalam ko, hindi naman kalakihan ang sweldo ni Sir Bong para ma-afford niya ang milyones na alahas ng anak niya. Isa siyang general contractor na tumatanggap ng kabuuang proyekto ng konstruksyon para sa paggawa ng buildings, tunnels at mga sementadong tulay. Minwestrahan kaming lahat na maupo kaya tumalima kami. Nauna kagad na nagsalita si Sir Bong pero hindi ko nagustuhan ang pagpapanggap ni Cheska na para siyang isang maamong tupa. Din, bakit naman napatawag ang anak ko dito sa opisina mo? Mabait na anak si Cheska. Hindi nga niya kayang tignan ng mga nahihirapan niyang kaklase. Palagi niyang kinikwento na gusto niya silang tulungan para gumaan ang buhay nila. Ano't nalaman ko sa iba nilang kaklase na nampal raw ang aking anak. Totoo po yan, Sir Bong. Pasimuno ng gulo si Cheska sa aming klase. Laitera pa. Ipinagyayabang niya ang mga mamahalin niyang alahas na para bang trophy. Karapatan kong ipagmalaki ang bigay sa akin ng dad ko. Palibhasa wala ka kasing daddy at mommy kaya bitter ka. Ano bang kinagagalit mo? Nagtatanong ka pa? Kung umasta ka, kala mo kung sino ka? O, nanglait ka kanina, hindi ba? Bakit hindi mo sabihin sa asawa kong lahat ng mga sinabi mo kanina? Sabi mo pa, bili to ng dad ko sa Europe. Nagkakahalaga ng 5 million pesos. Ngayon may ganito ka ba? You see, Krisa, sa mga material things pa lang malayong-malayo ka na sa akin. Wala kang panama sa katayuan namin sa buhay. Hindi totoo yan. Huwag kang gumawa ng kwento. Naging mabait ako sa'yo. Tinrato pa kitang friend, hindi ba? Actually, kaya nga kita nilapitan kanina kasi gusto kitang alokin ng snacks sa kantin. Lalo na't napapansin ko lately na gulay lang ang ulam mo at wala kang pambili ng matinong food. Tumahimik ka nga. Magsisinungaling ka pa. Pati pagkain ko pinapakialaman mo pa. O sige, gusto mong mapahiya ng tuluyan, hindi ba? Di pakinggan natin ang boses mo dito sa voice recorder ng phone ko. Namutla si Cheska nang mag-play ang aking device. Naihilamos ni Sir Bong ang mga palad niya sa muka. Tila ba nahihiya sa ipinakitang ugali ng kanyang anak. Hinawakan naman ako ni Nico ng mahigpit. Babe, tama na yan. Awat na. Okay, humingi na lang tayo ng sorry. Nakakaya kasi kay Sir Bong Nang malaman niya nagkakagulo kayo dito sa school, kagad niya akong pinatigil at pinasama sa kanya dito. Babe, mamimihasa ang babaeng yan kapag laging kinakampihan. Alam mo, hindi naman sa gusto ko talaga siyang maparusahan Pero sana, hindi porket ama mo ang tatay ng kaklase ko, luluhod na tayo sa kanila. Don't worry, Iha. Tama ka naman sa sinabi mo At huwag ka mag-alala. Pagsasabihan ko ang aking anak. Dad, prinsesa mo ko, hindi ba? Hindi ka dapat nakikinig sa mga taong yan, lalo na sa mahirap na yan. Cheska, mali pa rin na ginagamit mo ang katayuan mo sa buhay para laitin ang kapwa mo. Hindi yan ang tinuro namin sa'yo ng mami mo. Sige na, mag-sorry ka na. Ayoko! Cheska, gagawin mo o gusto mong mag-grounded? Sige na nga. Sorry, Purita. Pakitanggal ang Purita. Nakita kong tumaas ang kilay ni Cheska. Nagdabog pa siya at humarap sa ama niya na parang nagpapasaklolo. Napangiti pa nga ako nang humarap sa akin si Sir Bong. Nakasisiguro ko na hindi niya kukonsintihin ang kamalian ng kanyang anak pero gayon na lang ang pagkainis ko nang humarap sa akin ng lalaki. Iha, wag na nating palakihin ang issue. Ayoko naman na masaktan ang damdamin ng anak ko. Hayaan mo na lang kami at ipapangako ko na hindi na siya makakalapit sa'yo. So hindi po sincere ang paghingi ng sorry ng anak nyo at okay lang yun? Baka nakakalimutan nyo, siyang nagsimula ng gulo. Babe, please. Hayaan na natin.
Ako na ang hihingi ng pasensya. Babe, huwag kang magpailalim sa mga taong yan. Trabaho lang ang lamang sa'yo ng amo mo, pero marunong kang dumiskarte. Kahit na babe, hayaan mo na. Ewan ko sa'yo. Sir Bong, Miss Cheska, ako na po ang humihingi ng pasensya sa ginawa ni Krisa. Pangako po, hindi na ito mauulit. Tumangulang si Sir Bong at bumira ng alis. Kasunod naman ang kanyang malditang anak na may utak galunggong kaya hindi na namin sila pinigilan pa. Inakbayan ako ni Nico at pilit na pinagagaan ang aking loob. Alam kong naaabala ko siya sa trabaho pero ako pa itong laging bad trip pero kailangang makonsensya at subukang bumawi. Babe, sorry ha. Nadamay ka pa sa gulong pinasok ko. Wala yun babe, ang problema mo ay problema ko din. Saka tayo rin lang naman ang magdadamayan, hindi ba? Hindi ko din naman gusto ang tabas ng dila ng anak ni Sir Bong eh. Huwag mo na lang siyang papansinin. Hindi naman totoo ang lahat ng mga sinasabi niya eh. Alam ko naman yun eh. Naiinis lang din talaga ako. Kung makapagsalita kasi ang Cheska na yan parang kung sino. Alam mo, nagtataka din ako sa babaeng yan eh. Sa pagkakaalam ko hindi naman multi-billionaire ang tatay ni Cheska. Paano kaya siya nakakabili ng mamahaling alahas? Pansin ko, parang tumahimik si Nico. Hindi siya kagad nakapagsalita. Para bang ayaw na niyang dugtungan ng mga sinabi ko. Sa halip, iba ang tinuran niya sa akin. Paano? Babalik na ako sa trabaho ha. Mamayang hapon susunduin uli kita. Oo naman, basta mag-iingat ka sa biyahe ha. Pangako. Sige na, pumasok ka na sa klase mo. Huwag ka na makikipag-away ha. Hinalikan pa ako ni Nico sa labi bago siya lumapit sa kanyang motorsiklo. Swerte na lang din at nakakapasok siya sa loob nang walang tanong ang guard dahil kilala na siya ng lalaki. Sa katunayan, sa university na pinapasukan ko graduate ang aking asawa. Maayos naman na nakaalis si Nico. Pagpihit ko pabalik sa building, napakunot-noo ako nang makita ang pamilyar na kotseng bumangga sa amin. Nakapark din ito sa loob, nakahilera ng ibang mga sasakyan ng mga estudyante. Nilapitan ko yon at nilibot-libot. Kumalabog ang dibdib ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Isa marahil sa mga estudyante ang may-ari ng nasabing sasakyan. Salamat na lang talaga at hindi yon nakita ni Nico. Kapag nagkataon, baka ako naman ang umawat sa kanya dahil paniguradong siya ang makikipagsuntukan sa kamoteng driver. Nag-isip ako ng solusyon kung paano malalaman kung sino ang driver ng nasabing kotse. Kaya naman hindi na ako pumasok sa klase ko ng mga sandaling yon. Nagbabad ako sa cafeteria na nasa school din at kinakalikot ang aking cellphone hanggang sa mapansin kong maglabasan ng karamihan sa mga estudyante sa school building. Naghalo na ang iba't ibang kurso at kanya-kanyang pasok sa kani-kanilang mga sasakyan. Ako naman, nanahimik lang kahit ilang oras na rin akong naghintay. Maya-maya pa, nanlaki ang aking mga mata nang makitang lumapit si Cheska sa nasabing kotse at binuksan yun. Naningkit ang mga mata ko sa galit. Kung ganun, siya pala ang muntikan ng bumangga sa amin kanina. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at nilapitan ng malditang babae. Hindi kagaya kanina, sinadya na ang pag-on ko ng voice recorder para makuhanan man lang ng ebidensya ang mga sasabihin niya. Hoy Cheska! Nandito na naman ang bruha! Ikaw palang may-ari ng sasakyang ito? Oo, ako nga. Bakit? Naiinggit ka? Hindi, pero kinukumpirma ko lang ang hinala ko. Ikaw ang muntik nang bumangga sa amin kaninang umaga ng asawa ko. Ang galing! Naaalala mo pa yon? Kaso lang, kasalanan ko ba kung tatanga-tanga kayo? Walang yaka? Kami pa ang tanga, gayong kayo naman ang bumangga sa amin? Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at sinabunutan si Cheska. Nagsisisigaw siya habang pilit ding gumaganti sa akin. Hinablot niya ang aking buhok at sinubukan akong daganan. Kaso lang, dahil sanay ako sa kalye at marunong ding makipagrambulan, nagawa kong tuhurin ang tiyan niya at siya ang napaigik. Ah! Bruha ka? Ikaw ang bruha! Walang yaka? Akala mo ba makakalusot ka sa akin? Ipakukulong kita! Wala kang ebidensya! Anong wala? Umamin ka na, hindi ba? Hindi mo na mababawi ang sinabi mo. Ikaw ang kamoteng driver na inaangkin ng kalsada kahit maraming dumaraang motorista.
Well, kahit ipagsigawan mo pa yan sa mundo, walang maniniwala sa'yo. Maraming connections ang dad ko at bago mo pa man ako makonfront, na-delete na namin ang kopya ng CCTV sa bandang yon. So walang mahahanap ang mga pulpul na pulis sakali man na magreklamo ang purita na katulad mo. Nagdilim ang paningin ko dahil sa kanyang sinabi. Sa labis kong galit, hindi ko na nakontrol ang sarili ko nang ipukpok ko ang ulo niya sa sarili niyang sasakyan. Kampante ako na kayang-kaya ko siya pero nagulat ako nang dumating ang dad niya at nahuli kami sa aktong nagsasabunutan. Dad! Tulungan mo ako! Krisa, bitawan mo ang anak ko! Naglabas pa ng baril si Serbong at tinutok sa akin. Nahinto ako sa ginagawa. Palibhasa, mayaman kaya hindi na sinisita ng guard kahit may dalang armas na pinagbabawal naman talaga sa university. Dad, bakit pa hindi na lang natin ipakulong ang babaeng to? Hinaharas niya po ako eh. Hinaharas? Ikaw nga yung muntik nang bumangga sa amin, hindi ba? Tapos ano, kukonsintihin lang ng daddy mong walang paninindigan? Dad, kita mo kung gaano katribida ang babaeng yan? Sinisiraan ka na niya sa harapan ko. Go on anak, sabunutan mo. At kapag lumaban, ako na ang tatapos. Sa totoo lang, hindi ako takot makipagsabunutan. Pero nasindak ako sa baril. Paano na lang kapag ipinutok yun ni Serbong? Paano kapag tinamaan ako? Ako na nga ang naapi nila, ako pang magiging kawawa. Imbis na patulan ko ang mahaderang babaeng kaharap ko, pinili ko na lang na magpasabunot sa kanya. Halos panawan din ako ng ulirat dahil sa hilo. Ako naman ang pinukpok niya pero hindi sa kotse niya kundi sa haliging semento. Nang makita nilang bagsak na ako, tatawa-tawang binitiwan ako ni Cheska. Ew! Kadiri ka girl! Dumikit sa kuko ko ang marumi mong balat! Kailangan ko na naman tuloy magpa-nail polish ulit. May karma din ang mga kagaya nyo pagdating ng araw, Cheska. Sana, singilin kayo sa hindi nyo maaabot na halaga. Haler! Walang bagay na hindi naman namin kayang tumbasan. Kasama ko ang dad ko, mapera at galante. Kaya niyang ibigay sa akin kahit pang buhay mo. Or what if, pati ang asawa mo? Demonyita ka? Dahil lang sa kapritsyo mo maraming nasasaktan. Wala akong pakialam, di ba? So ihanda nyo na lang ang mga sarili nyo. Hindi pa ako tapos na gumante. Cheska anak, halika na. Iwanan mo na yung hampas lupang babaeng yan. Singhal pa ni Serbong at pumasok na sa kotse niyang nasa tabi din ng sasakyan ni Cheska. Narinig ko pa ang halakhak ng bruhang babae kaya naman sinamaan ko siya ng tingin. Ilang sandali pa nang mapagtanto ko nang wala na ang aking mga kaaway, nakaramdam ako ng awa sa sarili. Marami akong kalmot at pasa, magulo ang buhok at madumi na ang damit. Gayunpaman, hindi mawaglit sa isipan ko ang mga nakuha kong records sa cellphone kaya kahit papaano alam kong panalo ako. Nangihina akong tumayo at inayos ang aking sarili. Pero sadyang nahihilo talaga ako eh. Buti na lang, nakita ko ng ilan sa malalapit kong kaklase tsaka ako nawalan ng malay. Hindi ko na alam kung gaano ko katagal na nakatulog. Ang alam ko lang, nagising ako na wala sa kwarto namin ni Nico. Pero nakatunghay ang asawa ko sa akin at kita sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Babe, salamat naman at gising ka na. Tumawag sa akin ang classmate mo. Natagpuan ka raw nila na bugbog sarado na. Sino bang gumawa nito sa'yo? Babe, nasan tayo? Nandito tayo sa bahay ng tita Gina mo. Siya nga ang gumamot sa'yo eh. Napahinga ako ng maluwag. Nakababatang kapatid ng tatay ko si Tita Gina. Isang dating nurse ang aking tita pero nang makakita siya ng mga multo sa pinagtatrabahuang ospital, napagkamalan siyang baliw. Nasira ang kanyang credentials at tinanggalan ng lisensya. Dahil dito, napilitang mamuhay ng malayo sa mga mapanghusgang tao ang aking tita. Nalaman ko mula din sa kanya na may kakaibang nangyari noong isabak sila sa isang medical mission sa probinsya. May nakainkwentro siyang babae sa talon na binigyan siya ng kwintas. Dito na siya nagsimulang maging weirdo nang makabalik sa amin. Pinatingin namin siya sa albularyo dahil wala naman kaming pera na panggastos noon para sa ospital. Nalaman naming hindi naman pala nabati si tita sa probinsya.
Isang diwata raw ang nakakita sa kabutihan niyang ginawa kaya binigyan siya ng kwintas na makakayang gamutin ng mga taong naengkanto o inaswang maski minulto at binarang. Ang consequence lang, kailangan niyang mamili sa pagitan ng taglay niyang propesyon o harapin ang bagong misyon. At pinili na nga niya ang maging isang mananambal. Krisa anak, salamat naman at nagising ka na. Kamusta ka na? Medyo masakit pa po ang ulo ko, tita. Napukpok kasi ako sa semento eh. Babe, sino ba kasi ang nanakit sa'yo? Sabihin mo na sa akin ang maireklamo natin sa admin ng university. Hindi pwede tong ginagawa nila. Bawal na manakit ngayon ng kapwa estudyante. May sanctions na dapat kakaharapin ng mga bully. Hayaan mo na babe. Sabi mo nga 'di ba bullies sila, kaya wag na nating pansinin. Mag-iingat na lang ako sa susunod. Kapag hinayaan natin sila, mamimihasa ang mga yan. Ayokong gamitin nila ang kapangyarihan nila at koneksyon para mang-api ng kapwa estudyante. Lalo na, ikaw pa talaga ang sinaktan nila. Sus, nag-aalala ka lang sa akin eh. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ako. Tsaka sabi naman ng kaklase ko, sinumbong na nila sa din ng mga bullies kaya talagang may kahaharapin silang parusa sa ginawa nila sa akin. Sabi ko na lang kahit hindi naman totoo. Ayoko lang malaman ni Nico kung sino ang may gawa sa akin ito. Alam kong nanggigigil akong gumanti sa babaeng yun. Pero ayoko naman na madamay pa si Nico lalo na't boss niya yung Sir Bong na yun. Baka mamaya kung ano pa ang gawin niya sa asawa ko. Ako nga tinutukan ng baril eh. Paano pa kaya si Nico na wala namang kinakampihan kundi ang tama? Baka mamaya kumprontahin niya si Sir Bong. Nakita ko ang mga kakayahan ni Nico eh at baka maging dahilan pa ito para mapahamak siya. Kaya naman mas minabuti kong itago na lang muna ang mga nalaman ko para wag na niyang pilit pang alamin. Babe, nauuhaw ako. Pahingi naman ng tubig. Mabuti pa nga iho. Tapos maghanda ka na lang din ng makakain natin. May nailuto na ako sa kusina. Mabuti pa nga po, tita. Sige po at tatawagin ko na lang kayo. Umalis si Nico kaya nakahinga ko ng maluwag. Buong akala ko hindi niya ako titigilan sa katatanong ng kahit na ano tungkol sa tunay na nanakit sa akin. Pero sa titig pa lang sa akin ni tita, alam kong hindi ako makakalusot sa kanya. Magkumpisal ka na. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Tita, ano? Magsasalita ka o kukurutin ko ang singit mo? Si tita talaga oh. Sige na po, sasabihin ko ng totoo. Sinimulan ko ang kwento mula sa muntik na naming pagkadisgrasya ni Nico hanggang sa sabunutan namin ni Cheska sa university. Hindi ko rin inilihim ang tungkol sa panunutok ni Sir Bong ng baril at ang pagkukonsinti sa kanyang anak na saktan ako. Kagaya ng inaasahan, gigil na gigil si tita. Kilala ko ang Bong na yan eh. Siya ang kontraktor na nakatoka sa widening ng kalsada natin. Aba, wala pang ang taon mula nang magawa ang kalsada natin, sira na. Tapos ngayon, kita mo yung bulldozer, pabalik-balik na naman sa lugar natin. Alam mo bang maraming nagsasabi na ang malaking halaga ng budget para sa widening project tinitipid niya at kinukurakot? Ha? Sigurado po ba kayo, tita? Oo naman, hindi lang naman ang asawa mong empleyado ni Bong. Pati ang ilan sa mga kapitbahay ko dito, usap-usapan na nga ang lantarang pangungurakot ng lalaking yon. Kaya naman pala milyones ang alahas ni Cheska. Kung tutuusin, wala naman akong pakialam sa mga ginagawa nila, iha. Ang hindi ko lang gusto, ang ginawang pananakit nila sa'yo. Kailangan nilang managot. At paano naman po mangyayari yon, tita? Hindi nga ako umubra sa kanila, hindi ba? Kayo pa kaya? Bakit? Sinabi ko bang susugod ako sa kanila at lalabanan ng mag-amang yon gamit lang ang kamay ko? Aba, mas lamang ang kakayahan ko sa kanila, kaya alam ko kung ano ang gagawin ko. Bakit po tita? Ano pong balak nyo? Gagamitin ko ang kakayahan ko para magtanda sila. Napakunot ang aking noo sa mga sinabi ng aking tita. Alam kong isa siyang mabuting mananambal. Hindi ko inaasahan na ipagtatapat niya sa akin na isa pala siyang mambabarang. Kabilang siya sa mga taong bumaligtad sa purong kabutihan. Pero tita, bakit naman po? Iha, sa mundong ito, kawawa tayo kapag hindi tayo marunong lumaban. Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihang itim, masisigurado ko na ang bawat taong nanakit sa akin ay makakatikim din ng ganting mas masahol pa sa sakit na binigay nila sa akin.
Seryoso ka ba dyan, tita? Hindi po ba masama ang mambarang? Oo, tama ka. Pero alam mo, kapag hinayaan nila tayo na apihin lang, mas lalo silang gaganahan. Mas paninindigan nila ang maging masamang tao. Kaya mas mabuti pa, bigyan natin sila ng leksyon hanggang magagawa pa natin. Natatakot ako, tita. Baka po malaman ng mga tao ang ginagawa nyo. Nag-aalala lang naman po ako eh. Huwag kang mag-alala, iha. Ako ang bahala. At narinig kong tumawa ng kay Lutong ang aking tiyahin. Dito ko na napagtanto na may mga pagkakataong nagpapabago-bago pa ang kanyang pag-uugali, pati na ang kanyang paraan ng pagsasalita. Ani mo'y may sumapi sa kanya. Tita, magpagaling ka at kapag okay ka na, sasamahan mo kong gawin ang ganti na hindi nila inaakala. Hindi po ba delikado yon, tita? Magiging delikado lang kapag sinabi mo sa iba ang mga nalalaman mo. Kaya mas mainam na kung simplihan mo lang ang asawa mo. Huwag ka nang magbabanggit ng kung ano sa kanya. Tumango na lamang ako. Alam ko pong masama ang pambabarang. Kahit hindi pa ako nakakakita ng ganon sa personal, alam ko na matindi ang epekto nun sa tao. Pero hindi ako makatanggi sa aking tiyahin, lalo na kapag napapatitig ako sa kanyang mga mata. Mukhang seryoso yung pinag-uusapan nyo ah. Tungkol saan ba yan? Sinabi ko lang sa pamangkin ko na magpagaling na siya. Salamat po pala sa tulong nyo, tita ha. Oo naman, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Alam mo naman yan, hindi ba? Opo naman, tita. Nalulungkot lang po ako na kailangan pang maranasan ni Krisa mga bagay na ito. Babe, ayos lang. Okay naman ako, hindi ba? Mamaya na natin pag-usapan yan, babe. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo. Nakapaghain na ako eh. Paborito mo pa ang niluto ni tita. Talaga, tita? Ang bait naman po ninyo. At saglit na lang namin kinalimutan ang anumang pinag-usapan namin ni tita. Itinuon namin ang pansin sa pagkain at inabala ang sarili sa mabilisan kong paggaling. 3 araw akong nanatili sa bahay. Hindi na ako nakitulog kay tita dahil alam kong mag-aalala sa amin ang mama ni Nico. Pero nangako naman ako na babalik sa bahay niya kapag okay na at para maisagawa ang mga pinabalak niya laban kay Cheska at kay Serbong. Ayon pa sa instructions niya, kahit naiimbierna ako ay tiisin ko na lang. Kailangang maging mabait ako kay Cheska nang sa gayon hindi niya ako pagdudahan kapag may nangyaring masama sa dalaga. Pumayag naman ako sa sinabi ni tita, maliban sa maging mabait sa babaeng yun. Hindi ko kayang isakripisyo ang sarili ko at dignidad para magpakumbaba lang sa kanya. Mas mainam na solusyon para malayo ako sa gulo ay ang iwasan na lang din siya. Wala din naman kasing mangyayari kung magpapaka-plastic ako sa kanya eh. Paano babe? Mauna na ako ha? Kita na lang tayo mamaya. Oo naman. Ikaw din, mag-iingat ka ha. Basta susunduin kita. I love you. Uy! Mahal niya ako. Ikaw, mapang-asar ka talaga kahit kailan. Papasok na ako. Sambit ko sa kanya sabay yakap ng mahigpit. Kaagad na umalis si Nico kaya tumalikod na ako. Naglakad ako papunta sa building nang mahagilap na naman ng aking tingin ang pabarumbadong pagpark ni Cheska ng kotse niya. Umaas na talaga siyang siga dito sa school kahit hindi naman bagay sa kanya. Napapayuko tuloy nang umalis ang janitor na nakatokang maglinis doon matapos businahan ni Cheska. Iiling-iling na lang ako tsaka nagpatuloy. Padaan ako sa may science lab nang maulinigan ko ang boses ni Sir Bong. May kausap siya sa loob ng silid at tinawag niya itong attorney. May pinag-uusapan sila tungkol sa pera na sa tingin ko ay may kinalaman na naman sa bagong proyektong gagawin nila. Basta siguraduhin mong wala akong sabit dyan ha. 50% ng budget ang para sa akin. 10% naman ang sayo. Kailangan mag-reflect din sa account ko ang pera ngayon din. Ano na naman kaya ang ibig sabihin ng matandang to? Bakit may pinaghahati ang porsyento? Baka naman tungkol sa pinag-uusapan nila yung sinasabi ni tita na kinukurakot ng lalaking ito. Hindi ako kagad nakahuma nang marinig ko ang boses ni Cheska. Alam pala ng Bruhilda kung saan nagtatago ang kanyang ama. Hi, Dad! Oh anak, nandyan ka pala. Hindi ka ba papasok sa klase mo? Kausap ko pa si attorney eh.
Hi, attorney. Mamaya na ako papasok, Dad. May hihingin kasi ako sa iyo eh. Ano yun, anak? May nakita akong signature bag sa mall eh. Please, bilhin mo naman para sa akin. Latest edition kasi yun eh. Gusto ko din na akong kauna-unahang merong ganon. Sure, Iha. Para sa ikasisiya mo, bibilin ko ang lahat para sa'yo. Napakunot ang noo ko nang magsalita si Serbong at sinabi sa kausap niyang attorney na dagdagan ng 10% ang halagang kailangan niya para may pambili ng bagang anak niya. Nag-react ang attorney at sinabing baka makahalata na ang gobyerno na binabawasan nila ang pera, pero mariin lang sininghala ng daddy ni Cheska ang lalaki. Basta gawin mo na lang ang lahat ng sinabi ko. Kapag pumalpa ka, humanda ka sa akin. Sundin mo na lang kasi si Dad. Ang dami mo pang arte. Sinisweldohan ka lang din naman. Aba, at nangungurakot nga ang mga walang ya. Dahil sa aking natuklasan, kaagad ko itong ipinaalam kay tita. Sinabi ko sa kanya na malaking halaga nga ang kinukuha ni Serbong mula sa kaban ng bayan. Tuloy, mas lalong nagngingit-ngit sa galit ang aking tiyahin. Napag-alaman kong may inaayos palang kalsada ang grupo nila Serbong malapit sa amin dahil may mga hinahatid ngang materyales. Samantala, ipinaalam naman ni Nico na makakasama siya sa proyektong yon na magsisimula na sa mga susunod na araw. Bibilisan daw ng mga workers ang paggawa ng flood control at ire-repair ang gusali para kung sakaling bumagyo ay hindi kami gaanong maaapektuhan. Hindi naman matagal ang proseso dahil araw-araw nilang tinatrabaho yun. Makalipas ang ilang buwan, kumpleto na ang pagre-repair at magagamit na rin ang kalsada. Minsan, umuwi kami ni Nico sa bahay na bad trip ang aking asawa. Hindi ko alam kung ano ang problema niya, kaya naman napagpasyahan ko siyang kausapin. Babe, may problema ba? Masama yata ang timpla ng mukha mo ah. Wala naman, babe. Naiinis lang ako kay Sir Bong. Bakit naman? Nahuli ko siya kanina eh. Nagpakuha ng 100 sako ng semento, hindi naman dinala sa ginagawang kalsada. Narinig ko mula sa madaldal niyang sekretary, binenta raw at binulsa lang yung kita. Hala, sigurado ka? Oo, tapos yung ginawa naming kalsada, tinipid niya. Siguradong kapag buma, guguho yun. Hindi niya nilagyan ng kanal eh. Sinabi pa niya sa akin na wag ko siyang pakikialaman. Bakit hindi? Ang dami kong nakitang katiwalian sa trabaho niya. Totoo nga ang sinabi sa akin ni tita. Sakim at ganid ang mag-amang yan. Alam mo bang minsan ko nang narinig si Serbong kasamang abogado niya na bawasan daw ng 50% ang budget nila para sa ginagawang proyekto? Tapos may kinuha pa siyang another 10% para sa pambili ng bag ng maldita niyang anak. Kailangan silang mapigilan. Kapag nalaman kasi ng mas nakatataas ang kanilang ginagawa, madadamay kami. At baka mapagbintangan pa kaming salarin lalo na't magaling gumawa ng kwento at magdrama ang boss ko. Nag-alala ko para sa kaligtasan ng aking asawa na nung balik sa alaala ko ang nangyaring pagtutok ni Serbong sa akin ng baril. Alam kong kayang-kaya niya itong iputok anumang oras niyang naisin. Ang mga taong bulag sa halaga ng buhay ay halangang mga kaluluwa at hindi natatakot gumawa ng masama. Baka sa susunod, hindi lang niya basta itututok kundi ipuputok na lang sa amin ni Nico ang baril na yon ni kontraktor. Kailangan kong mag-isip ng paraan kung paano makakakuha ng ebidensya ang katarantaduhan ng mag-ama. Mabuti na lang ng hapon na yon, nasa school ako. Narinig ko na naman na pinagmamalaki ni Cheska ang tungkol sa yaman ng ama niya. Alam niyo kasi guys, super mapera si daddy eh. Kung ano-ano na nga lang ang binibili niya para sa akin eh. Heto nga ang latest isang mamahaling brand new cellphone. Ayos din naman ang ama mo no, ang daming pera. Magkano ba? 50% per project? Ganon? Ano bang pinagsasasabi mo? Pinapairal mo na naman ang katangahan mo no? Hindi ako tanga, Cheska. Pinairal ko lang ang katalinuhan ko para mahuli kayo. At bakit ba dada ka ng dada? Alam mo bang pwede ka naming kasuhan dahil sa pagkakalat mo ng fake news? Fake news? Ang mangurakot tapos anak ng kontraktor ang nakikinabang sa mga ninakaw? Ha? Hindi ka ba nahihiya? Isa kang nepo baby. Sinungaling ka! Hindi ako nakapiyok nang hilahin ako ni Cheska palayo sa mga kaklase namin sa walang taong kailangang nakabuntot sa amin.
sa isang bakanteng classroom na walang kahit na sinong umaaligid. Habang nakatingala ay napansin kong makulimlim ang langit. Dala ng nagbabadyang pag-ulan. Hindi na ako magtataka dahil ibinalita naman kanina sa telebisyon na may tropical depression daw o low pressure area. Malamang kapag pinatulan ko pa ang babaeng to, aabutan na ako ng ulan kaya naman inis na hinarap ko siya. Galit kong tinampal ang kanyang kamay na nakahawak sa akin. Ano bang problema mo? Bakit ka ba nanghihila? Hindi ko naman magagawang pigilan ang bunganga mo sa kakamarites ng fake news tungkol sa amin. Well, sasabihin ko ng totoo. Tama ka, maraming kinuha si Dad sa projects na na-assign sa kanya. Tinipid niya ang mga materyales para sa mga ginagawa nilang kalsada. But then, ako ang nakikinabang dahil ako ang prinsesa niya. Ngayon, kung hindi ka tatahimik, much better na ipapatay ka na rin namin kagaya ng iba. Anong sinabi mo? May iba na kayong pinapatay? Oo, pinapatay namin yung mga taong matitigas ang ulo. Pinapatahimik para wag nang mag-ingay. Nagulat ka ba? Hindi lang kayo mga magnanakaw, mga kriminal din kayo. Walang babala na sinugod ko si Cheska. Nagsabunutan kami sa loob ng bakanting classroom at hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon na patakasin siya. Nakailang sapok pa ako sa mukha niya tsaka siya tinakasan. Mabuti na lang hindi niya ako inabutan. Sakto naman na paparating na si Nico para sunduin ako. Kaagad na akong sumakay at inutusan siyang umalis na kami kagad sa lugar na yon. Pagdating sa bahay, labis ang pagtataka ni Nico. Nakita niya ang pagkabalisa ko. Wala naman akong mairarason para pagtakpan ng tunay na nangyari kaya naisip ko nang sabihin na lang sa kanya ang totoo. Kailangan na nga natin makahanap ng sapat na ebidensya para madiin ang taong yan. Hindi pwedeng maulit pa ang ginawa nila dahil tayo rin na magdurusa sa pagiging gahaman nila. Ano nang gagawin natin, babe? Nag-aalala ako sa'yo. Sinaktan mo si Cheska. Paniguradong magsusumbong yun sa papa niya. Ano naman ang dapat kong gawin? Magtago? Hindi pwede. Mas lalo lang silang maghahanap ng paraan para masindak nila tayo. Hihingin ko sa'yo ang kopya ng voice recording nila na hinaharas ka. Susubukan natin ireklamo sa pulis. Epektibo kaya yun? Baka naman baliktarin lang tayo. Sasagot pa sana si Nico nang magring na naman bigla ang aking cellphone. Tinignan ko ang screen at binasa kung sino ang tumatawag. Si Tita Gina pala. Kaagad ko namang sinagot ang tawag niya. Tita, napatawag po kayo. Kailan ka babalik dito sa bahay? Mamayang gabi po. Kagagaling ko lang po sa university eh. Ano? Babiyahe kayo mamayang gabi? May paparating daw na bagyo eh. Akala ko po ba tropical storm pa lang? Bagyo na kagad? Super typhoon daw ito eh. Tatawagin na bagyong Lukring. Ang tapang naman ng bagyong yan. Parang si Cheska lang, luka-luka. Lumingon ako sa labas ng aming bahay. Umuulan na nga pero hindi pa naman kalakasan. Minabuti namin ni Nico na maghanda at nagpabook na lang ng taxi na maghahatid sa amin kina Tita Gina. Ang mama naman ni Nico na aking biyanan, pinabaunan kami ng sangkaterbang tinapay at kape na makakain namin habang nagpapahupa ng bagyo. May mga kasama naman kasi si mama sa bakery, samantalang si tita nag-iisa lang siya sa bahay. Kailangan ko siyang samahan para kung sakaling may problema, matutulungan namin siya kaagad. Ano, okay ka na? Oo naman babe, halika na. Mauna na ako nang mailabas ko muna yung payong. Nagpaalam kami kay mama at sumakay na ng taxi. Kalahating oras din kaming bumiyahe hanggang sa makarating kami sa bahay. Nadatnan namin si tita na nakaabang na sa labas. Nang pagbuksan niya kami, dali-dali kaming tumakbo papasok ng bahay. Mabuti naman at nakarating kayo kagad. Hayun, papalakas na raw ang bagyo. Opo nga tita, super typhoon daw pala ito eh. Sana lang wala nang gaanong maglalabas para hindi mapahamak. Tama ka dyan. Bueno, wala ka namang dapat na ikatakot lalo na't nasa mataas na bahagi ang kalye natin. Nag-aalala ko sa may palengke. Sa pagkakaalam ko, lumikas ng ilan sa mga residente. Hindi ko nga lang alam kung hanggang kailan. Bakit po sila nag-aalala? May flood control naman. Tsaka may bagong kalsada oh. Siguro naman hindi tataas hanggang bewang ang tubig. Diyan ka nagkakamali, iha. Dahil nagsisigawan na kanina ang mga residente malapit sa ilog. Gumuho raw ang ilang parte ng kalsada at inanod ang dalawang sasakyan. Ano?
Tingin ko, babe, kasalanan to ng kontraktor mo. Tinipid niya ang materyales para mangurakot eh. Kailangan kong lumabas, babe. Kailangan kong tulungan ng mga tao. Iiwan mo ko dito, babe. Wag naman ganun. Nag-aalala nga ako baka kuyugin ka ng mga tao eh. Kilala ka pa naman nila. Baka sa'yo pa ibintang ang kasalanan ni Sir Bong. Sige, huwag kang mag-alala. Hindi ako lalabas. Kaya lang kailangan kong tignan kung sino ang kumakatok sa labas. Baka kasi nangangailangan sila ng tulong. Tumango ako at hinayaan siyang lumapit sa pinto. Kaso lang napasigaw ako sa takot nang bumalandra na lang bigla sa sahig si Nico at tila ba pinukpok sa ulo. Bumungad naman sa amin sa may pinto si Sir Bong, kasama ang anak niyang Maldita. May hawak na baril ang kanyang ama at nakatutok yon sa akin. Kumusta ka, Iha? Balita ko, sinaktan mo na naman ang anak ko. Nagsumbong pala sa inyo ang atribida niyong anak. Ayos din naman palang babaeng yan eh, sumbongera. So, bakit? Natakot ka nang makita ang baril ni Dad? Huwag kang mag-alala, babariling ka din naman niya mamaya eh. Alam mo kung bakit? Pareho kayo ng asawa mo, nag-iipon ng ebidensya laban sa amin. Para ano, ipakulong kami? No way, mamamatay muna kayo. Hayop ka, huwag mong idadamay ang tita ko at asawa ko. Well, sorry ka na lang kasi hindi ako nakikinig sa mga losers na kagaya mo. Babe, dapa! Sabay pa kaming napadapa ni Cheska at tita nang makita kong sinubukan ni Nico na agawin ang baril mula kay Sir Bong. Hindi ko alam kung dala ba ng bugso ng damdamin pero basta ko na lang sinabunutan si Cheska at inuntog sa sahig. Panay naman ang pag-usal ni tita ng mga katagang siya lamang ang nakakaintindi. Kriminal ka! Kahit kailan! Kayo ang kriminal! Talagang nakahanda kayong pumatay para sa mga sarili niyong kapritsyo? Nagpunta kami rito para iligpit kayo. Ayaw naming ipagkalat mo pa ang maruming balita tungkol sa amin. Pwes umasa ka, hindi mo ako mapapatay. Dad! Tulungan mo ako! Bitawan mo ang anak ko! Huwag mong sasaktan ang asawa ko! Nakita ko kung paano nakadampot ng bakal na pamalo si Nico. Walang habas niyang pinukpok yon sa ulo ni Sir Bong na ikinabagsak nito. Napasigaw naman kagad si Cheska. Anong ginawa niyo sa dad ko? Dad! Gumising ka! Dad! Kasalanan niyo yan. Bumabagyo na nga, pumunta pa kayo rito. Hindi ko pa nakakalimutan na ikaw yung kamoting driver na muntik nang bumangga sa amin. Buti na lang, sinabi kagad ng asawa ko. Ipakukulong ko kayo! Pangako! Hindi mo magagawa yon, Iha. At bakit naman, Aber? Dahil magkakasakit ka. Hindik na nagpumiglas si Cheska. Nagsisisigaw siya nang mag-iba ang ekspresyon ni tita. Umitim ang mga mata habang lumalapit sa babae. Ni hindi siya makabangon kahit pa binitiwan ko na siya. Tingin ko nga para siyang sinasapian. Napasigaw na lang ako nang kasabay ang pagnganga ni Cheska ay nagsuka naman ng itim na likido si tita at natapat pa talaga yon sa bibig ng dalaga. Kitang-kita ko kung paano sa pilitan na nalunok ng babae ang likidong yon kaya ako na ang umiwas. Nakita ko naman na nagsusuka si Cheska, diring-diri sa pumasok sa bibig niya. Amoy malansa na nabubulok. Kadiri kang matanda ka! Papatayin kita! Yan ang nararapat sa mga sakim na taong kagaya mo, ang parusahan sa kasula-sulasok na paraan. Hindi ako papayag na hindi ka magbayad sa ginawa mo. Napasigaw ako nang dumampot ng kung anong bagay si Cheska at pinukpok naman niya sa ulo ni tita. Dinaluhan ko ang aking tita pero si Nico naman hinila niya palabas si Cheska. Sinunod ang ama nito na may malay na pero hindi pa nakakapagsalita. Para bang sandaling natulala dahil sa lakas ng pagkakatama ng bakal sa ulo niya. Hindi pa tayo tapos, mga losers! Magbabayad kayo! Ikaw at ang tatay mo ang loser, tanga! Umalis na kayo at ipagkakalot pa namin ang mga baho nyo! Mga hayop kayo! Kakasuhan ko kayo! Lalo ka na, Nico! Mula ngayon, you're fired! Eddie fired! Wala naman akong balak na magtagal sa firm na maraming anomalye. Magnanakaw! Umalis sina Cheska at Sir Bong na magkaalalay sa isa't isa. Nagagalit ako, oo, pero mas lamang ang tuwa ko nang masaktan ko sila. Ewan ko ba, sumusobra na kasi ang pang-aapi nila sa akin eh. Hindi ko na kayang magtimpi pa.
Palagi kong iniisip na tama lang ang ginawa ko sa kanila. Tama lang na gumanti kami para matuto naman sila. Inalalayan ko si tita na noon ay may malay na. Sa halip na makaramdam ng takot o lungkot dahil sa sinapit niya, humalakhak pa siya ng todo. Para bang nakalamang ng score sa mga kalaban niya. Si Nico naman may galos sa noo pero maliit lang naman. Okay lang ba kayo, tita? Babe, may sugat ka. Okay lang ako, babe. Si tita, alalayan na lang natin siya. Dali natin sa kwarto. Mabuti pa nga. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang ulan. Wala na kaming naririnig na iba maliban sa malakas na hangin at kalampagan ng mga yero at sanga ng kahoy. Mabuti na lang, matibay ang bahay ni tita. Gawa sa semento at makapalang flooring kaya hindi matitibag ng malakas na hangin. Naipagawa niya ang bahay na yon noong kumikita pa siya sa pinagtatrabahuhang ospital bilang nurse. Tita, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, iha. Huwag mo akong alalahanin. Hindi naman po niyo maaalis sa akin ang mag-alala, hindi po ba? Pinukpok kayo ng malditang Cheska na yon. Akala ko nga napuruhan kayo eh. Mabuti na lang talaga at napaalis sila ni Nico. Huwag kang mag-alala, iha. Alam kong sa mga sandaling yon nagdurusa na si Cheska. Nababalisa na ngayon ang ama niya, kaya wag na natin silang intindihin pa. Babe, tita, nakapagluto na po ako. Dalhan na lang po ba kita ng pagkain dito? Wag na, iho. Pwede naman akong bumaba na lang. Alalayan ko na po kayo. Isinama namin pababa si tita at pinuwesto sa kusina. Habang pinagsisilbihan ko ng kanin at ulam ang aking tiyahin ay napalingon ako sa telebisyon. Nakasentro ang balita sa nagaganap na baha sa kasalukuyan. Mabuti na lang talaga at hindi nawalan ng kuryente. Nakakapanood pa rin kami ng telebisyon kahit papaano. Nagulat ako nang makitang naka-headline ang mag-amang si Serbong at Cheska. Iniuugnay sa kanila ang tungkol sa nagawa nilang mga kalsada at tulay na di umano'y tinipid sa materyales. Oh, kakasugod lang ng mga yan dito. Tapos ngayon na-issue na naman sila. May pagtatapat sana ako sa'yo, babe. Ano yon? Bago ko umalis sa trabaho kanina, nalaman ni Serbong na nakipag-coordinate ako sa mga reporter. May mga ibinigay akong ebidensya sa tulong ng sekretary niya kaya hayan, na-issuean ng warrant of arrest ang papa ni Cheska. Buti lang sa kanila yon ano? Sa dami ba naman ang nagawa nila ng atraso, imposibleng walang maghahabol sa kanila. Ang yabang ni Cheska, tapos yung perang winawaldas niya, pera ng mga tao mula sa kaban ng bayan. Huwag na rin kayong mag-alala. Isalin niyo na rin ang parusa na ginawad ko sa anak ni Bong. Magdurusa din siya. Bakit tita? Ano pong ginawa niyo? Ano pa nga ba? E di yung pinag-usapan natin. Yung barang? Ano ka mo, tita? May binarang ka? At si Cheska pa? Oo naman. Bakit hindi ko gagawin yon? Alam niyo naman na halang ang kaluluwa ng mga taong yon, hindi ba? Lalo na ang mahaderang anak niya. Napatakip ako ng aking bibig. Hindi ako makapaniwala na magagawa nga yun ni tita. Sa kung paanong paraan hindi ko man lang napansin. Minsan na akong nakapanood ng palabas sa telebisyon tungkol sa barang-barang na yan at nakita kong kakailanganin ng mambabarang ng mga mahalagang gamit mula sa taong balak niyang saktan kagaya ng kuko, buhok, damit at ilang mga personal na gamit. Pero yung kay tita, iba. Nakita ko lang na umusal siya ng hindi maintindihang lengguwahe tapos ngayon may sakit na si Cheska. Paano naman ang itim na likidong sinuka ni Tia papunta sa bibig ng babae? Lumipas ang magdamag na walang hinto ang pag-ulan. Kinaumagahan, matamlay ang halos lahat ng residente sa lugar nila tita. Binaha ang halos kabuuan ng barangay. May mga nasirang kabuhayan, establishments at gusali. Ilan sa mga sasakyan, inanod. Ang masaklap pa, may mga tao ding naaapektuhan. Pinag-uusapan ng lahat ay ang gumuhong parte ng bagong ginawang kalsada. Nabalitaan din namin ang pagkakadakip kay Serbong kaya naman natuwa kami kahit papaano. At least nakatulong ang lahat ng mga naipon naming ebidensya para maipakulong ang lalaking yon. Si Nico naman patuloy pa din sa kanyang pagtatrabaho. Pinalitan na ang kontraktor nila. Mas matino, mas may takot na mangurakot. May balita ka na ba kay Cheska? Oo, kwento ng dating sekretary ni Serbong. Naka-confine sa ospital si Cheska. Talaga? Ano raw sakit?
Hindi ko na itanong eh. Pero alam ko kung saan siya nakakonfine. Talaga? Dalawin kaya natin? Sigurado ka? Oo naman, saglit lang naman tayo eh. Buti na lang, pumayag si Nico na dalawin namin ang babae. Sa isang private hospital siya nakakonfine. Mabuti na lang, wala nang bantay nang pumunta kami doon kaya libre kami sa pagpasok sa loob ng kwarto niya. Nagulat ako nang makita si Cheska. Maputla na ang kanyang balat, namayat at halos hindi na makagalaw sa kanyang kinahihigaan. Natutulog noon si Cheska pero nagulat ako nang bumuka ang kanyang mga mata bago hintakot na nagsalita. Anong ginagawa mo? Bakit ka nandito? Papatayin mo ba ako? Miserable ka na. Sa tingin mo magagawa ko pa yun sa'yo? Malay ko ba? Traidor ka. Baka mamaya bigla mo na lang akong saktan kasi wala akong kalaban-laban. Alam mo, Cheska, kahibangan na lang ang iniisip mong sasaktan kita. Hindi ako pumapatol sa may sakit para lang sa kaalaman mo. Umirap si Cheska at maya-maya ay mabagal na bumangon. Nagulat ako nang makitang napakaraming bilugang tila baketong sa balat niya. Hala, anong nangyari sa'yo? Wala kang karapatang tanungin ako. May sakit ka na nga, ang taas pa rin ang tingin mo sa sarili mo? Napatingin ako sa kanyang mga braso. Nangingitim ang mga yon na animoy may kakaibang nakatago sa bawat umbok. Gumagalaw, tila nais lumabas. Ilang sandali pa, umiyak si Cheska ng isa sa mga yon ay nabutas at may niluwang nana. Halos nagyayellowish green na ang kulay. Napaatras ako. Kailan sa noon? Anong klaseng sakit yan? Diyos ko, nakakadiri. Baka yan ang sinasabi ni tita, babe. Nakakatakot pala. Nakakadiri. Umalis na kayo. Ayokong manatili pa kayo rito. Huwag niyo akong kaawaan. Sino bang may sabing dapat ka naming kaawaan? Hindi ka ba nahihiya? Nakakulong na nga ang daddy mo. Matapang ka pa rin. Wala akong pakialam. Lumayas na kayo. Hayaan mo na siya, babe. Umalis na tayo. Wala din naman tayong mahihita dito eh. Wika ko sa aking asawa. Naririnig pa namin ang hikbi ni Cheska kahit malayo na kami. Hindi ko na lamang siya pinansin kahit sa totoo lang naaawa ako sa kanya. Habang pauwi kami kina tita, nadaanan namin ang ilan sa mga kawani ng gobyerno na abala sa pag-aayos ng mga nasirang gusali. Ilan din sa mga residente, inaayos ang kani-kanilang mga tahanan na may nagliparang yero, nasiraan ng dingding at nabasang looban ng bahay. Inihatid lang ako ni Nico at nagpaalam siyang uuwi muna kina mama. Pagpasok ko sa loob ng bahay, napakunot noo ako. Wala dun si tita. Sinubukan ko siyang hanapin sa sala, kusina at maging sa likod bahay pero wala. Gayunpaman, nakarinig ako ng kalabog sa itaas ng bahay. Tuloy pumunta ako doon para tignan at baka naroon si tita. Nadatnan kong nakaawang ang pinto ng kanyang kwarto. Naririnig ko siyang nagsasalita sa loob pero alam kong wala naman siyang kasama. Mabagal kong nilakihan ang awang ng pinto. Nadatnan ko si tita nakaluhod habang nakapwesto sa tila hugis bituin na guhit sa kanyang sahig. May kaharap siyang nakasinding itim na kandila. Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi niya. Gayunpaman, naririnig ko ang pagbanggit niya ng pangalan ni Cheska at ni Serbong. Kung ganon, hindi lang ang babae ang binarang niya, kasama ang ama ng dalaga. Hindi ko na pinagpatuloy pa ang paglapit ko kay tita. Pinangunahan ako ng takot eh. Hindi ko alam kung magagawa ko pa bang sawayin siya sa kanyang ginagawa. Pakiwari ko hindi na siya tao. Matamlay na lang akong bumaba sa silong at nagluto ng panghapunan. Kakahain ko lang nang madatnan ako ni Nico. Babe, ano nangyari sa'yo? Wala babe, si tita lang kasi. Bakit? Anong ginawa niya? Nakita ko si tita umuusal na naman ng ritual. Hindi ko nga alam kung gaano katindi ang lagim ng kapangyarihan niya eh. Pero nakita ko mas masahol pa pala siya. Paano pati pala si Serbong binarang niya? Sigurado ka? Parang hindi naman yan totoo. Babe, nakita mismo ng dalawang mga mata ko. Kasumpa-sumpa ang ginagawa ni tita. Pero hindi ko naman siya magawang pigilan. Alam kong hindi makapaniwala si Nico sa aking sinabi.
Gayunpaman pinili kong maging kaswal at sinabi sa kanya na bakit hindi na lang namin dalawin si Sir Bong nang sa gayon malaman namin kung ano ang totoo. Balita ko kasi hindi makakalaya ang matanda dahil marami pa siyang kakaharaping kaso. Ilan sa mga yon ay bailable pero meron din namang hindi. Para nga mapatunayan ang aking sinabi, sinamahan ako ni Nico sa presinto. Naabutan namin si Sir Bong na palabas din ang selda niya. Dahil naroon kami, napilitang humarap ang matanda sa amin. Kitang-kita ko ang pamamayat ng lalaki. Tila nalapnos naman ang kanyang balat na nagsisimula ng matuklap. Masahol pa siya sa natutuklap na balat ng ahas. Nangangamoy malansa na rin siya kaya kinailangan pa naming magsuot ng face mask. Makatagal lang sa pakikipag-usap sa kanya. Ayos ka din Nico. Bilib ako sa kapal ng apog mo na nagpakita pa talaga kayo sa akin. Ayos na ayos. Bakit Bong? Hindi mo matanggap na ako nagpakulong sa'yo? At napag-usapan ka pa sa national television, ha? Walang yaka. Makalabas lang ako dito sa kulungan. Ikaw ang una kong babalikan. Mukhang hindi mo magagawa yan, Sir Bong. Malubha ngayon ang kalagayan ng unika iha mo. Kailangan kanya kaya kalimutan mo na ang gumanti. Tutal naman kasalanan nyo kung bakit siya napahamak eh. Baka sinisingil na kayo ng karma dahil sa panloloko nyo sa mga tao. Karma? Ayoko nang bumalik kami sa dati. Sa buhay namin noon na isang kahig isang tuka, wala na akong balak na bumalik pa sa hirap. Pues wala po kayong magagawa. Ang tanging makakapagpakalma lang sa inyo ngayon ay pagsisihan ng mga naging kasalanan nyo. Natahimik si Sir Bong sa aking sinabi. Maya-maya pa, narinig ko siyang humikbi. Hanggang sa mapaatras ako nang isinubsob niya ang mukha niya sa mesa at saka umiyak. Pareho lang kami ng anak ko. May sakit na din ako. Pareho kaming kinarma. Ang masaklap lang, ako ang trumabaho. Pero kasama ang anak ko sa nadehado. Hindi pa naman huhuli ang lahat para magsisi, Sir Bong. Isipin niyo na lang din ang hirap na dinaranas ni Cheska ngayon. Ni walang kaibigang gustong dumalaw, walang kaanak na nag-aalaga, at mas lumalala pa ang kanyang kalagayan. Paano ko gagawin yun? Malaki ang kasalanan ko. Sobra. Isa pa, hindi na ako gagaling sa sakit na ito. Siguro. Karma ko na rin to dahil sa pananakit ko sa inyo at sa panunuto ko sa inyo ng baril. Kinonsinti ko pa ang anak ko na saktan ka. Hindi ko naman po iniisip yun eh. Totoong sumama ang loob ko sa inyo dahil doon. Pero naisip ko hindi naman ako kagaya nyo nagugustuhin gumante kapag nasaktan. Babe, bakit ka ba nagpapakumbaba sa taong yan? Marami na siyang atraso sa atin. Alam ko naman yon, babe. Pero hayaan na natin na pag-isipan ni Sir Bong ang mga sinabi ko. Alam ko naman natatatak sa isipan niya ang mga bagay na ginawa niya eh. Napayuko si Sir Bong pagkasabi ko noon. Dahil sa mga nalaman ko, napagpasyahan kong itigil na ang balak kong pagganti sa mag-ama. Nakita ko kasi kung gaano sila kamiserable. Madalas kong dalawin si Cheska sa ospital. Panay ang taboy niya sa akin pero sa totoo lang, alam ko naman na walang nag-aasikaso sa kanya. Bakit ba nandito ka na naman? Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na wag mo na akong guguluhin pa? Nananadya ka ba ha? Cheska, walang mag-aalaga sa'yo. Hayaan mo na lang ako para naman gumaan kahit papanong pakiramdam mo. Nakakulong ngayon si Dad. Wala akong may pambabayad sa'yo. May mga bagay na hindi na kailangan ng kabayaran, Cheska. May mga bagay na sapat na ang kasiyahan bilang ganti. Kasi kasiyahan ko din na makatulong. Isa pa, alam kong nahihirapan ka na eh. Hayaan mo na lang ako. Hindi siya sumagot sa akin pero nakairap pa rin. Wala naman akong magawa kundi ang hayaan na lang siya. Sa paglipas ng panahon, naging okay na rin ang pakikitungo niya sa akin. Nakikipag-usap na siya sa mahinahong paraan pero napapansin ko mailap pa rin. Kinausap ko naman si tita tungkol sa pambabarang na ginagawa niya. Salamat na lang nakipag-usap siya ng maayos sa akin. Hindi na siya mukhang sinasapian. Tita, sa tingin ko naman natuto na po sila ng leksyon nila. Nagiging mapagkumbaba na kasi si Cheska pero nararamdaman ko na nahihiya siya sa akin. Sigurado ka ba naman dyan sa sinasabi mo? Hindi ba natin palalalain ang karamdaman nila? Hindi ko po kayang makita sila ng ganun na lang. Alam kong magbabago pa sila. Pwede naman po silang magkaroon ng pagkakataon eh. O sige, pagbibigyan kita.
Basta natutuwa ako sa'yo. Bakit naman po? Dahil sa totoo lang, nakakuha ka ng magandang leksyon dahil sa naging kabaitan mo ngayon. Masaya ako para sa'yo, Iha. Salamat po, tita. Maraming salamat po. Basta ang usapan natin ha, sekretong malupit lang ang ginawa ko. Opo naman, tita. Niyakap ko ang aking tiyahin. Buong akala ko magbabago na rin siya dahil sa taglay niyang kakayahan, pero ang totoo, ako lang pala ang sinusubok niya kung magagawa ko bang magpatawad sa kabila ng laki ng kasalanan sa akin ng mga taong nagkasala. Tuluyan ko namang napatawad sina Cheska. Sina Serbong naman nagagawa ng makipag-usap ng maayos kay Nico. Sa katunayan, nagpapakabait siya sa kulungan para mabawasan ng ilang taon ang sintensya niya doon. Matagal pa bago siya makalaya, pero at least hindi na siya matatagalan at makakasama din niya ang kanyang anak. Unti-unti ko nang napapansin na gumagaling na ang mga sugat ng dalaga. Sa katunayan, na-discharge na siya sa ospital at pwede nang umuwi sa bahay nila. Nakangiti ko siyang sinundo kahit na hindi niya alam na ako ang kukuha sa kanya. Krisa, anong ginagawa mo rito? Ako ang susundo sa'yo. Bakit, nagulat ka ba? Pero Krisa, nahihiya kasi ko eh. Ikaw na nga ang nag-alaga sa akin dito sa ospital. Malaki ang atraso ko sa'yo pero hindi mo pa rin ako iniwanan. Lahat nga ng akala kong kaibigan ko ay iniwasan na ako. Ayaw na nilang makipaglapit sa akin. Cheska, hindi naman lahat ng tao magkakatulad. Tsaka kung ayaw nila, hayaan na natin. Okay na din yung habang maaga pa nalaman mo na kung sino ang tunay mong karamay. Nakukonsensya pa rin ako sa ginawa ko sa'yo. Ang bait mo pero palagi kitang binubuli. Sorry talaga sa lahat ng mga nagawa ko. Pinapatawad na kita, Cheska. Basta sana naman ay may natutunan ka na sa pangyayaring ito sa buhay mo, ha? Huwag mo nang uulitin. Oo naman, takot ko lang na magkasakit ulit. Sabay pa kaming napalingon ni Cheska nang dumating si Nico. May kinontrata na kasi siyang taxi na maghahatid sa amin sa bahay. Ready na kayo, babe? Oo, babe. Patulong na lang ng mga gamit ni Cheska. Sige, mauna na kayo. Maging kay Nico ay humingi din ng tawad si Cheska. Natuwa ko dahil bakas na sa kanyang tono ang pagpapakumbaba. Halatang iniiwasan na niya ang magmalaki. Tuloy sa pagdaan ng mga araw, naging best of friends kami. Paminsan-minsan dumadalaw ako kay tita at marami rin siyang naikukwento sa akin tungkol sa mga binarang niya kailan lang. Alam kong masama ang pambabarang, pero ginagawa ko lang ito sa taong karapat-dapat na bigyan ng leksyon. Ano man ang katayuan niya sa buhay, gaano man kalawak ang kanyang koneksyon. Tama po kayo, tita. Sa katunayan, hindi ko na sinabi kay Cheska na kayo ang may pakana ng pagkakasakit niya. Lalo na ako, tita. Wala naman akong balak na ipahamak ang babe ko. Napangiti ako sa sinabi ni Nico. Alam kong magiging masaya na kami dahil nakatagpo na ng kapayapaan ang aming mga puso sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagpapatawad. Sa ngayon, graduate na po ako at naghahanap ng trabaho. Si Nico naman naging supervisor sa bagong construction firm na kanyang pinagtatrabahuhan. Naging maayos na rin ang aming kalagayan. Si Mama patuloy pa rin sa kanyang bakery business at si Cheska naman pinasok na rin ang clothing store. Sa katunayan, may tindahan siya malapit sa amin at madalas akong nakikisideline habang naghihintay ng tawag mula sa mga pinag-a-applyan ko. Bakit kasi hindi ka nalang pumasok na sales lady dito sa store ko? Magaling ka naman sa sales, tsaka maganda ka, baka dumami pa ang customers natin. Kapag dinumog ang store mo, lalo na ng mga lalaki, edi magwawala si Nico, tapos sasabihin kasalanan mo. Ikaw talaga? Masyado kang advance mag-isip. Sino naman ang may sabing magwawala ang asawa mo? Teka, ako ba ang pinag-uusapan nyo? Hi, babe. Babe, wag mong sasabihin na nireto ka na ni Cheska sa iba ha. Talagang magwawala ako. Loko ka talaga. Mag-anak na kasi kayo nang hindi na nagsiselos yung asawa mo. Bilis, ninang ako. Ay nako, wala pa sa plano namin ng magka-baby, no? Kailangan ko pang magtrabaho. Kahit mga 2 hanggang 3 taon lang. Babe, si Cheska naman daw ang ninang eh. Pumayag ka na. Galante yan. Napuno ng aming tawanan ng buong paligid.
Sa totoo lang, natitempt na rin akong magkaanak. Kasi naman may ipon na kami. Ang goal ko na makapagtrabaho ay para naman ma-experience ko lang na magbanat ng buto, pero kung talagang bibigyan na kami ni God ng pagkakataon, bakit naman hindi? Sa dami ng malulungkot naming pinagdaanan, sa kaguluhan at pahiyaan, isa lang ang natutunan ko, panatilihing mabuti ang sarili. Sa ngayon, regular na dinadalaw ni Cheska ang dad niya. Naging maayos na rin ang pakikitungo namin sa isa't isa. Kahit papaano may pagbabago na rin sa ugali ni Sir Bong at kagaya ni Cheska, gumaling na rin ang lalaki sa kanyang sakit. Krisa, iha. Salamat naman at sinamahan mo ang anak ko na dalawin ako rito. Wala po yon, Sir Bong. Tito na lang. Wag na sir. Hindi na din naman ako kontraktor eh. At wala na rin akong balak na bumalik sa trabahong yun. Tignan mo, Dad. Marunong na ako magluto. Tinuruan ako ni Krisa. Puno ng pagpapasalamat nang initian ako ni Sir Bong. Tito Bong na lang pala. Alam kong nasiyahan din siya sa ugaling pinapakita ng anak niya ngayon. At sana, maliban sa amin ay magsilbi rin siyang modelo ng kabutihan na pwedeng kunan ng inspirasyon ng nakararami. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Lynn Buro, kay Josephine Castillo, kay Josefina Fuelias, kay Gila Therese Nicole Santiago na nag-comment po sa gahamang Apo Upload na sana raw po more upload pa dahil pampatulog niya raw po ang pakikinig sa atin kasama ng baby niya sa kanyang tummy. Sana rin daw po ay may live drama din at ang gagaling daw po namin. Salamat po sa pagkomento at papuri, ma'am. Ingat po kayo ni baby. Shoutout din po kay Genevieve Miranda Mariano from Nueva Ecija, kay Elizabeth Maramot, kay Linlin Trigo, kay Pinalangga na nagsabi ang galing daw po ng pagnanarrate. Salamat po ma'am sa papuri. Hello din po kay Noridaya Omar na silent listener daw po natin at gusto niya ang channel natin dahil ang gagaling daw po ng nagboboses sa mga character. Salamat po ma'am. Shoutout din po kay Ana Arquesa, kay Virginia Matanog na nagsabing magaganda raw po ang mga stories natin. Salamat po ma'am. Kay Maria Cristina from Kuwait, hello po sa inyo dyan. Kay Jenny Ann Elisterio na na-excite daw po kapag may bagong upload tayo. Salamat po ma'am. Kay Louie Parilla, kay Sally G from Jordan, kay Mehos Karen, kay Mirna Alfaro na nag-comment sa sugapang Mr. Upload. Ang sabi po niya, ang hirap daw pong magtiwala sa panahon ngayon. Totoo po yan ma'am, kaya hihingin natin ng wisdom at guidance ni Lord para gabayan tayo na hindi makahalubilo ng mga manlolokong tao. Shoutout din po kay Ma'am Crisilda Sutil, kay Mary Chris Clemente, kay James Mark Pagulayan at kay Nerissa Ramirez from Osamis Occidental. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo po sana ang mga susunod ko pang upload. Huwag din po ninyong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para din po mabilis nyong makita kung may bagong upload tayo, pindutin nyo lang po ang notification bell para madali nyo itong makita. May isa pa rin po pala akong hihilingin sa inyo. Ipagbigay alam nyo po sa akin ang mga channel na nagnanakaw ng videos natin at sabay-sabay po natin silang i-report. Aasahan ko pa rin po ang inyong tulong at suporta ha. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.